thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat at ako po ang inyong lingkod, Nurse Aiza Felipe mula po dito sa Europe. Ito pong video na ito ay inaalay ko po una sa Panginoon at para po sa bansang Pilipinas. Kagabi po, nakareceive po ako ng isang mensahe mula sa Panginoon habang po ako ay natutulog. At hindi ko po yun inaasahan na meron pong revelation na ibibigay ang Diyos sa akin. Habang po ako kasi ay natutulog, ako po ay palaging nagpapatunog ng prayers while I am sleeping. Hura bashandara dadashandara, hallelujah Jesus. Kaya po, God is leading me to share this word for the Philippines. I believe the Lord loves the Philippines. And while I was in the Philippines, simula po nung na-born again ako, lagi po akong pinapasali ng Panginoon sa prophetic conferences nila, Prophet Sadu, and ng mga intercessors for the Philippines and yung mga international prophets. At during those events, marami pong revelation ang Lord for the Philippines, and I believe the Lord loves the entire Filipino nation. At meron pong layunin ng Panginoong Diyos sa bansang Pilipinas. God is going to showcase the Philippines to the entire world on what He is going to do these end times. And I believe what is happening to the Philippines right now is God's God is in control. And this is already an answered prayer. I believe this is all the answered prayer sa lahat ng mga prophetic conferences at lahat ng mga nananalangin para po sa bansang Pilipinas at sa pag-unlad po ng bansang Pilipinas. Before po ako mag-proceed, I would like to pray and let us offer this video for the glory of our Lord Jesus Christ. Hura bashandara, hallelujah. Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this opportunity, Father God, for us to be able, Lord, to do a prayer protest for the Philippines and against the corrupt officials, Father God, in our government. Lord, naniniwala po ko, Panginoon, na meron kang layunin para sa bansang Pilipinas at hindi mo po pababayaan ang bansang ito, Panginoon, na sobrang nalulugmok sa kahirapan because of corruption. At hindi mo po kayang tiisin, Panginoon, na maraming Pilipinong umiiyak, naghihirap at namamatay, nagkakasakit ng dahil po sa kasibaan, Panginoon, ng mga politicians, Father God, na kung saan sobrang naging sakim sa pera, Panginoon. At dalangin ko, O Diyos, na sa mga oras na ito, gamitin niyo po ako, itago niyo po ako sa likuran ng inyong krus,
ikaw po ang maihayag. Ang pangalan mo, Panginoong Hesus, ang maitaas. Salamat, Lord, and use my thoughts, use my mouth, Father God, to deliver your words. In the name of Jesus. Amen and amen. So muli po, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, sa mga nandito po sa Europe, at sa Pilipinas naman po, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kung inyo pong mapapanood ang video na ito, please do share this video para po maraming tao at maraming Pilipino ang maabot ng mensahe po ito mula sa Panginoon. Napaka-importante po ng mensaheng ito dahil kagabi po nanaginip ako while I was sleeping and while, yun nga po, sabi ko po, habang natutulog ako, a prayer video is playing on YouTube while I was sleeping, and hindi ko po talaga iniisip, no, yung ipapakita ng Panginoon sa panaginip ko, and I was even shocked. I cannot give all the details because I am not allowed to. But the main message of the Lord is for the Philippines to repent. Mahal po ng Diyos ang bansang Pilipinas at ayaw ng Panginoon na nalulugmok tayo sa kasinungalingan, sa kahirapan, at nais ng Diyos na magsisi tayo. Sabi nga po sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14 to 15. And my people who are called by my name, humble themselves and pray, seek, crave, require as a necessity my face and turn from their wicked ways, then I will hear them from heaven and forgive them, or forgive their sin and heal their land. Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayer offered in this place. I believe na ang bansang Pilipinas po ay isang bansang mapanalanginin. Ngunit, sabi nga po, kung ikaw ay mas malapit sa Panginoon, mas madaming pagsubok na dumadaan. Kaya po naniniwala ko na kahit ang bansang Pilipinas ay mapanalangining bansa, marami pong pagsubok na pinagdadaanan ng bansang ito dahil mahal na mahal po ng Diyos ang bansang Pilipinas at nais po ng Diyos na gamitin ang bansang Pilipinas for the glory of His name bago po bumalik ang Panginoong Hesus at before the second coming of Christ. At sa panaginip po na nakita ko kagabi, merong mga government leaders na matitino na sadya pong nadadawit sa mga pagbibintang at kung saan po may mga government leaders na matuwid, righteous, believers of Christ who will be used by God. Napangunahan po ang prayer rally na magaganap po. Sana po suportahan natin ang prayer rally na ito na magaganap sa November 16. Sa mga nagda-doubt, if galing ba sa Panginoon ang pagrarally o ang pagpoprotesta, is protest against a corrupt government in the Bible? Kanina po, sinuportahan ng Panginoon ang question na ito sa isip ko. Kasi buong araw ko talaga naaalala yung panaginip na yon, and I felt like I was there, and I know and I believe that as a Filipino, I am responsible. Kahit po nasa ibang bansa ako, hindi ko po maiwasang hindi makialam sa problema po ng Pilipinas dahil bilang Pilipino, I should also love my country. Diyan po ako sa Pilipinas ipinanganak. Diyan sa Pilipinas ako unang natuto. Diyan sa Pilipinas ako unang nabuhay. At ang Pilipinas ang unang nagbigay sa akin ng magaganda, masasakit na experience, pero sa kabila ng mga pagsubok na iyon, ang Diyos po ay hindi po ako pinabayaan habang ako ay nasa Pilipinas. At kahit po habang nandito ako sa Europe, hindi po ako pinabayaan ng Diyos. At ang Panginoon po habang nandito ako, kinakausap pa rin ako about the Philippines kaya hindi ko po magawang talikuran ng bansang aking sinilangan. Naniniwala po ako mahal ng Diyos ang Pilipinas, kaya He reveals these things to all of us. Sana po wag matakot ang mga Christians na magsalita at sana wag matakot ang mga Kristiyano na sumali sa mga prayer protest. Maging mapayapa po nawa ang mga protestang magaganap. May mga maaaring magbugso ang damdamin, ngunit ipanalangin po natin patuloy ang mga rally protest na ito dahil ito po ay magtutuloy-tuloy.
hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang bansang Pilipinas. Again po, dun sa panaginip ko po na ito, nakita ko nga po na may mga government officials na Christians na mangunguna po sa prayer rallies na ito. Huwag po kayo matakot because God is with you. God will never leave you nor forsake you. And God will give you the strength na ipaglaban ng Pilipinas. Doon po sa panaginip ko, halos lahat nagmamakaawa sa harapan ng Panginoon. At sa panaginip ko nga po, sabi, Panginoon, kahabagan niyo po kami. Lahat ng mga nandun sa protest na yon, naninikluhod, nagmamakaawa. Kaya po, tayong mga Pilipino, wag po sana tayong maging manhid, no? Sa mga kasalanang ating nagawa. Maaaring may kasalanan din ng ating mga pinuno, pero tayo mismong Pilipino, responsibilidad din natin na humingi ng kapatawaran sa harapan ng ating Diyos. Dahil tayo mismo ay may kanya-kanyang kasalanan. Sabi nga, all have sinned and have fall short of God's glory. Kaya po dapat magrepent tayo. May mga Pilipino na nagsabing mahirap ang Pilipinas. And saying mahirap ang Pilipinas, that is already saying a curse against the nation. Kaya sana, pagsisihan po natin na kung may mga salita man tayong nasabi against the Philippines. At sa mga officials po na naging gahaman, na naging matatabang buhaya na lang sa gobyerno ng Pilipinas, sana po magsisi po kayo. Ma-realize po sana ninyo na maraming Pilipinong nagugutom dahil po sa kagahamanang nangyari at ginawa po ninyo. At ang Diyos po ay hindi natutulog. Babagabagin at babagabagin po kayo ng banal na spirito ng Panginoon. Kaya po, inihiling ko po, kung sino man na makapanood ng video na ito, please, mag-organize po tayo ng National Day of Repentance starting this November 16, 2025. Huwag po tayong tumigil ng kakapanikluhod sa Panginoon at humingi tayo ng kahabagan mula sa Diyos sa mga kasalanang nagawa, hindi lang ng ating mga government officials, bagkus nating mga individual na Pilipino. Muli po, babalik ako dun sa tema ng videong ito, is protest against a corrupt government. According to Habakkuk, ito po ay napanood ko mula sa video ni Attorney Rowena Guanzon kanina na nabasa po niya na nasa Bible po ang protest against corrupt government. And she read that sa Habakkuk. So, nag-search ako. So, sabi po dito, the book of Habakkuk is actually one of the clearest biblical examples of a believer wrestling with government corruption, injustice, and suffering, and bringing those complaints against, or bringing those complaints directly, bringing those complaints directly to God. Habakkuk shows a model of holy protest. Ano po ba yung nakalagay sa Habakkuk? Sabi sa Habakkuk chapter 1 verse 2 to 4, ito po ay galing sa Amplified Version ng Bible. O Lord, how long will I call for help? And you will not hear. I cry out to you, violence, yet you do not save. Why do you make me see wickedness and cause me to look on trouble? For destruction and violence are before me, and there is strife and contention arises. Therefore, the law is ineffective and ignored, and justice is never upheld. For the wicked surround the righteous. Therefore, justice becomes perverted. Sa Tagalog version po, hanggang kailan, O Panginoon, ako'y dadaing, at hindi mo titinggin. Ako'y sumisigaw sa iyo ng karahasan, at hindi mo ililigtas. Bakit mo pinapakita sa akin ang kasamaan, at pinagtitigyan mo ako ng kabalakyutan, sapagkat pangingiba o pangdadahas ay nasa harap ko, at may pag-aalitan at pagtatalo ang bumabangon. Kaya't ang kautusan ay nagpapabaya
at ang kahatulan ay hindi lumalabas kailanman sapagkat kinukulong ng masama ang matuwid. Kaya't ang kahatulan ay lumalabas na baluktot. So, saktong-sakto po ang nangyayaring ito sa yung Bible verse na ito sa nangyayari po sa Pilipinas, na kung saan, no, matindi po ang korupsyon sa bansang Pilipinas at marami na pong umiiyak sa harapan ng Panginoon at nagmamakaawa na ninikluhod. Ngunit huwag po tayong tumigil. Patuloy tayong manalangin sa harapan ng ating Panginoon. Let us plead before the Lord. So, according to the Habakkuk, no, let us discuss it one by one. Habakkuk openly complained to God about injustice. Sabi ni Habakkuk, no, he cried out, violence. The law is paralyzed. Ito po sa ibang version ito. Babasahin ko yung isa-isang version. Ang sabi dito, O Lord, how long shall I cry for help, and you will not hear? Or cry to you violence, and you will not save? Why do you make me see iniquity? And why do you idly look at wrong? Destruction and violence are before me. Strife and contention arise. So the law is paralyzed, and justice never goes forth. For the wicked surround the righteous, so justice goes forth perverted. So, ayun na nga po, ano yung iniyak ni Habakkuk? Violence, the law is paralyzed, justice never prevails, and the wicked hem in the righteous. This means God is not offended when you speak honestly about corruption. Dapat po tayong magsalita, lalo na kung ninanakawan na tayo ng mga government officials natin. Hindi po tayo dapat manahimik na lang. Bringing complaints to God is not rebellion. It is faith seeking answers. Karapatan po ng mga mamamayan na magdala ng complaints to God. It is not rebellion. It is talking to God what is happening to the nation, to the Philippine government. It is faith-seeking answers. Si God po ang nagkusang nagpakita sa atin ng malaking problema sa Pilipinas. Kung mapapansin po ninyo, tama po yung sinabi ni Attorney Rowena Guanzon, no? Pinadala ng Panginoon ang bagyo para ipakita sa bansang Pilipinas na mayroong problema sa flood control projects ng Philippines. Kung makikita ninyo, di ba? Yung lahat ng dinaanan ng baha, halos lahat yun ampaw, mababang klase or mga low quality yung ginamit or nagamit na mga materyales para sa flood control projects. Alam niyo po, matagal ko na itong alam. Sadyang ngayon na lamang talagang umusbong ng matindi. Nung time na involved po ako last time sa presidential election, talagang dun ko po nakita. At may mga naririnig na akong kwento about it, pero hindi ko inaasahan na ganito pala kalaki at lumulobo ng sobra yung problema sa corruption sa DPWH, lalo na sa flood control projects, at malamang hindi lamang po sa project ito ng flood control. And kaya po ini-encourage tayo, no? According to the Bible sa Habakkuk, silence in the face of injustice is not spiritual maturity. That's why Habakkuk protested. Again, silence in the face of injustice is not spiritual maturity. Habakkuk protested. Hindi po nanahimik si Habakkuk. Nanalangin siya before the Lord. He sought God's justice. It is biblical to cry out against injustice, oppression, and corrupt leadership. May mga nababasa ko, bishop pa, pastor pa, kine-question ang bakit nagpo-protesta against the government. Di ba dapat magpasakop tayo? Pwede po tayo magpasakop sa gobyerno, lalo na kung tama ang ginagawa. Pero kung mali na po ang ginagawa, we should voice it out. We should speak it out. Hindi po pwedeng ginagahasa ka na. Mananahimik ka na lang. Hindi po ganun eh. Ninanakawan ka na, mananahimik ka na lang. Hindi po ganun. Dapat magsalita ang mga Pilipino at manalangin. We should plead before God. We should always do a prayer protest starting November 16. Sabayan po natin ang mga rallies na ito hanggang magkaroon ng hustisya ang bansang Pilipinas. Pangalawang lesson sa Habakkuk. Habakkuk demanded accountability from God.
He did not accept evil as normal. He questioned God boldly. Why do you tolerate wrong? Sabi sa Habakkuk chapter 1 verse 3. Why are you silent? Habakkuk chapter 1 verse 13. This is not disrespect. It is moral courage. Ang pagka-question po sa Panginoon ay hindi po pagdi-disrespect. It's just your moral courage. You are seeking answer from the Lord. No? Like, the way you talk to your father, to a friend. A believer can ask, why is corruption allowed? Why do leaders abuse power? When will justice come? You can protest with reverence but still demand justice. Number 3 lesson from this book, Habakkuk took a watchman position. Habakkuk chapter 2 verse 1, I will stand at my watch and look to see what he will say to me. Stand in your watch meaning prayer, intercession, and look to see what he will say to me. Sabi nga po God listens to those who pray and speaks to those who listen. We must train ourselves to be watchmen, intercessors, prayer warriors, and look and see and hear what He will say. This means waiting upon the Lord, discernment, holding leaders accountable, staying spiritually alert. Waiting meaning listening to God, and while you are reading the Bible, talagang magre-reveal si Lord. Isipin niyo po, no? Just like what happened to me. Last night, I was just praying and natulog ako na nakikinig lamang ako sa isang prayer on a YouTube video, not thinking about what is happening in the Philippines, only prayer. O no, na habang natutulog ako, nakikinig ako sa prayer hanggang nakatulog ako, and I'm not expecting na magre-reveal si Lord sa akin ng isang panaginip, no? Na kung saan ang bansang Pilipinas ay asking and pleading before the Lord, Lord, mahabag ka po sa amin. Hanggang sa paggising ko, no? Sa paggising ko po, nag-reveal pa si Lord sa akin, pinakita niya yung video. Sinuportahan ni Lord yung dream na yun. Pinakita ni Lord sa akin yung video ni Attorney Rowena Guanzon na kung saan, sabi niya, is the protest in the Bible? Doon ako nagkaroon ng idea na nasa Habakuk pala yun. Kasi kini-question ko na yung nagkakaroon ako ng question sa isip ko, bakit yung ibang leaders, Christians pa, sorry po ha sa mga kapatiran ko sa Christian, bishop, pastors, they're questioning na bakit lumalaban against the government. Di ba dapat magpasakop tayo sa namiminuno? Kasi ang mga namiminuno ay galing sa Panginoon. Kung galing po sila sa Panginoon, at kung nakikinig sila sa Panginoon, God is a righteous God eh. At kung nakikinig yung pinuno sa Panginoon, no, yun yung masasabi mo, na galing talaga sa Panginoon. Paano kung nagko-consult siya sa mga spirits? No? Inamin naman niya na nagko-consult siya sa spirito ng tatay niya. In which it is necromancy. That is an occult practice. That is not from the Lord anymore. And if you know, if you see, no? If you discern, na yung pinuno na yon ay hindi na nakikinig sa Diyos kundi sa mga spirito ng patay, you should question the integrity of that person, of that leader. Diba sabi nga, bad company, ulitin ko po bad company corrupts good character. Paano po kung bad company? Nasa bad company yung leader na yun. He will corrupt the entire nation. He will make corruption na normal sa mata ng ibang politiko. Kung mapapansin nyo po, tahimik yung iba. Kasi yung iba dyan damay-damay na. And that's why discernment is very important. We should be discerning. Paano po tayo magkakaroon ng discernment? Una sa lahat, we should read the Bible. And we should compare what is happening in our surroundings
in what is written in the Bible. Sabi nga you will know the fruit, no? You will know the person by its fruit. At sa mga lumalabas sa bibig niya. Pansinin po ninyo, at mararamdaman din naman ng spirito niyo yun kung totoo yung sinasabi ng tao o hindi. Minsan pag nagsisinungaling yung tao, tunog lata. Parang sa spirit parang empty pag nagsalita. Pero yung totoo na, yung taong totoo na magsalita at honest, makikita mo yung kanyang sincerity, mararamdaman mo, madidiscern mo, na totoo yung sinasabi niya. So again, I will stand at my watch and look to see what God will say to me. Again, this means waiting, discernment, holding leaders accountable. Yes, yung nasa leadership po, they should be held accountable. They were given responsibility to hold the Philippines and to manage the Philippines, but they makikita naman natin that they failed talaga. Sabihin ko na po, they really failed it. Maraming beses na kinausap ako ng Lord sa sitwasyon ng nasa pinuno natin ngayon, in which I can't deny the fact, na sinusuportahan ng Lord yung mga revelations na ito by His words. Kung magiging sensitive po tayo sa Espiritu ng Diyos, you ask God, is this person telling the truth? We need discernment for this. Staying spiritually alert. We should walk in the Spirit and not in the flesh. If you walk in the Spirit, madidiscern mo if that person is telling the truth or not. Staying spiritually alert doesn't mean you have to talk to the spirits who are dead, but by staying spiritually alert, you should be talking to God and listening to God. And you have to read the Bible. No? And sabi nga, a biblical protest is not just emotional. It is persistent monitoring of truth. Dapat ang Pilipino magkaroon ng persistent monitoring of truth. Staying informed and not letting corruption go unnoticed. Dapat po ang corruption hindi dapat ini-ignore. Kasi po ang corruption is like a cancer. It will kill the economy of the Philippines, in which nangyayari po ngayon. Pansinin po ninyo, simula nung na-expose yung corruption, bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. At nakakalungkot dahil we cannot deny the truth. Na totoo talagang nagkakaroon na ng matinding corruption sa Pilipinas. Nadadama po yan. Sabi nga sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. There is something wrong in the financial management of the Philippines. Ako po personally, I would like to share with you my experience. God gave me a condominium. And lahat ng expenses sa condo, pinapaalam sa akin ng pinsan ko. Kasi nasa Europe ako, sila nasa Pilipinas. So yung pinsan ko na pinagmamanage ko, lahat ng expenses yun, alam ko. Naisip ko, biglang pinaisip sa akin ni Lord, yung nasa leadership ng Pilipinas, they know the financial status of the Philippines. At bago i-release, yung budgets, it should be signed by the one in the highest position in the land. Kung ako po na unit owner ng condo, alam ko yung nangyayari at gastusin doon sa condo, how much, at may approval ko yung gastusin na ginagawa doon sa condo, how much more, Kung sa Pilipinas pa. Buong Pilipinas yan. Imposible pong walang alam ang nasa leadership. That's why we really have to question the corruption that is happening in the Philippines. God condemned corrupt leaders. This is the fourth lesson here. God condemned corrupt rulers with specific woes. How God condemned it to the Philippines. How God confirmed it to the Philippines that corruption is happening. He sent sunod-sunod na bagyo. Pansinin niyo po, bakit very timely? It's not the person who exposed it. May mga nagkiklaim na,
ako naglabas nito. Pero yung pala, yung naglabas nun parang pinofront niya lang yun for him to be a hero, no? Pero mayroong mga nag-expose ng pangyayari sa flood control na totoo, yun naman ang ginawang siya yung may kasalanan. So God condemned corrupt rulers with specific woes. I believe na-expose talaga ni Lord kung sino ang mastermind ng corruption na ito. In Habakkuk chapter 2, verse 6 to 20, God gives declarations or woes against corrupt nations. Woe number 1, W-O-E number 1. Oppressors who steal wealth, corrupt taxation, bribery, and greedy officials. Woe number 2, W-O-E number 2, leaders who build power on exploitation, using people as tools, not citizens. Woe number 3, bloodshed and violence, state-sponsored violence or unjust actions. Woe number 4, immorality and humiliation of citizens, leaders who degrade the people. Woe number 5, idolatry of power, treating the government, military, or leaders as godlike. So, alam naman po ninyo kung sino yung tipong nagdudiyos-diyosan sa ating gobyerno. Akala nila untouchable sila. They treat themselves as God. Diba? God's message, He sees corrupt governance. Akala ng iba, porkit walang CCTV, porkit walang taong nakatingin, porkit, walang Pilipinong mamamayang nanonood sa ginagawa nila, walang Diyos na nakakakita for them. Because their God is their money. Nabulag sila ng kanilang kapangyarihan. Nabulag sila ng kanilang posisyon. Nabulag sila ng pera. Kumbaga yung pera nakatakip ng ganun sa mata nila. No? Pero hindi nila alam. Hindi po nila alam na may Diyos tayong nakatingin sa lahat ng ginagawa nila at ang Diyos mismo ang nag-expose ngayon ng nangyayari at sa ginawa po nila. And for sure, sabi po dito, God will judge it. He is not on the side of oppressive rulers. Tandaan po ninyo yan. God is a righteous God. At hindi po kakampihan ng Diyos ang pinuno na gumagawa ng mali. Tingnan po ninyo si Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar thought he was the one who created that entire city. He thought he was very powerful to create that city. But look what happened. Ibinagsak siya ng Diyos, no? Na tipong nagmukha po siyang ibon. Nawalan siya ng kagwapuhan, nawalan siya ng karangyaan. Bagkus, para siyang vagabond. Hindi siya nakilala. Kung makakita kayo ng mga taong grasa sa daan, maaaring worse pa yung itsura ni King Nebuchadnezzar. He was once a king. Pero ibinagsak po siya ng Panginoon. And that's what happened to those leaders who are oppressive, prideful, liars, corrupt leaders. Lesson for this, protesting corruption aligns with God's own moral judgment. Again, protesting corruption aligns with God's own moral judgment. So, ulitin ko po yung 5 woes: oppressors who steal wealth, leaders who build power on exploitation, bloodshed and violence. Meron ng mga pinapatay na mga nagsasalita, no? Papatay sila para lang sa ma-maintain yung position nila, yung power nila, immorality and humiliation of citizens. Nangyayari na po yan. No? Pinapahiya yung mga totoong leaders, yung mga totoong naglilingkod, binabaliktad yung kwento, tinitwist yung kwento. Mahirap lang pong magsalita, pero meron kasi akong napanood na video na etong leader na ito, pag hindi ka agree sa kanya,
He will make stories and he will do everything to twist his story at para yung kalaban niya ang masira. That is a sign of a narcissistic personality disorder. Lesson number 5, Habakkuk models a righteous protest. Honest, faithful, and hopeful. He didn't lose faith. After complaining and questioning, he concluded, "The righteous shall live by faith." Again, sabi dito, he didn't lose faith. Habakkuk did not lose faith after complaining and questioning God. He concluded, "The righteous shall live by faith." Meaning, don't join corruption. Don't let fear silence you. Don't lose hope even when government is wicked. Kaya sa mga nawawalan ng pag-asa, na mawawalan ng hustisya ang nangyayaring ito sa Pilipinas, huwag po kayong mag-alala dahil ang Diyos po hindi natutulog. Don't lose hope even when government is wicked. Tingnan po ninyo yung nangyari sa kwento ni Esther. Meron si Queen Esther, no, ginamit siya ni God to expose this Haman na planong i-annihilate ang mga Israelites. Planong patayin ang mga Israelita. But God set Esther for such a time as this, sabi dun sa Bible, para isave ang mga Israelites. Ang galing po ng Diyos at ang talino ng Panginoon. Etong Haman na to, minsan nga nagagamit ko yung word na Haman, dugtungan lang ng Gahaman, no? Eto na yung si Gahaman, he symbolizes the corrupt politicians, hindi lang corrupt sa pera, kundi ganid sa posisyon. So, the Bible says, the righteous shall live by faith. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa na ang Panginoon ay gagawa at gagawa ng paraan. Kaya po dun sa panaginip ko, sa dream ko na yun kagabi, talagang ang mga Pilipino, maraming nagpo-protest, humihingi ng kapatawaran sa Diyos, God, that people are pleading before God, asking God for mercy. Lord, mahabag ka po sa bansang Pilipinas. And halos lahat ng nagrarally, umiiyak na sa harapan ng Panginoon. Let us cry out to God for God to give justice to the entire Filipino nation. Hallelujah, Jesus. The protest prayer of Habakkuk. Sabi sa Habakkuk chapter 3 is like a national protest prayer. Lord, revive your work in wrath. Remember mercy. He calls for justice, renewal, mercy, and restoration of the nation. Alam niyo po, saktong-sakto ito dun sa panaginip na nakita ko. We are pleading the Lord, Lord, mahabag ka po. This is what we have to do as a nation. Kaya I do encourage you, hindi po ako, I'm not doing this para magpasikat. Ang gusto kong sumikat dito ay ang Panginoong Jesus. Kung hindi po ako nanaginip kagabi, ayoko po sanang mag-live. Ang tagal ko nang hindi nagla-live talaga. Pero I am being pushed by the Holy Spirit to do this video, to encourage the Filipino people to do a prayer protest for the Philippines. He calls for justice. Si Habakkuk, he calls for justice, renewal, mercy. Sabi niya, in wrath, remember mercy. Marami nang nagagalit na mga na-expose, no? Na-expose ng mga corrupt politicians, nagagalit sila. Kasi hindi na sila kinakampihan ng mga dating kasabwat nila. Na-expose na sila. And we have to ask God for mercy for this. Kasi maaaring yung mga nag-expose na ito, maaari silang patayin. At saludo po ako sa mga politicians in the Philippines na talagang naninindigan kagaya ni Congressman Kiko Barsaga, na talagang masasabi kong kamukha talaga siya ni Jose Rizal. At sabi nga niya, he is willing to do what Rizal did, no?
if that is God's will for him. If this is God's will for me to speak out for the entire nation, for the Filipino nation, kahit ordinaryong Pilipino po ako, magsasalita ako for the glory of God, for the glory of Christ. Hindi po ako titigil kakapanalangin sa Pilipinas para sa bansang kung saan ako pinanganak, para magkaroon ng hustisya. Gusto ko rin pong makita kung ano yung pangako ng Diyos sa Pilipinas, kasi yun yung napapanood ko, nakita ko, narinig ko sa mga prophets na dumating sa Pilipinas, na kung saan gustong gamitin ng Diyos ang bansang Pilipinas. May plano ang Diyos sa bansang Pilipinas before the second coming of Christ. Before the second coming of Christ. Kaya please, Philippines, let us plead before the Lord. Let us ask God to forgive our nation. Yung magkaroon tayo ng hindi lang pagsisisi, kundi talagang totoong pagbabago, restitution. Hindi lang pagsisisi, kundi restitution. Prayer is not passive. It is a spiritual protest asking God to intervene in national corruption. We have to ask God to intervene in this national corruption. So again, how to protest biblically according to Habakkuk? Voice your complaint clearly. God welcomes your honesty and about injustice. Yes, pag si God, nag-raise up tayo ng complaint sa Kanya, hindi niya tayo babaliwalain. Papakinggan niya tayo. Lalo na kung nakikita naman ng Panginoon na totoong ninakawan tayo. Papakinggan tayo ng Diyos. Kung totoong ginagahasa na, no? Ang sistema ng Pilipinas, sorry po sa word, pero yun ang totoo, para tayong babaeng ginagahasa ng paulit-ulit na ayaw tayong pagsalitain ng gumagahasa sa atin. Because yung gumagahasa na yun, he wants a full and total control. Yan po ang tamang word. Sa pagkukorap nila, sa pagnanakaw nila sa Pilipinas, ginagahasa na nila ang bansang Pilipinas. Ninanakawan tayo ng dignidad. Look what is happening to the economy. Nawawala po yung dignity ng Pilipinas. Marami nang ayaw mag-invest. Ayaw mag-invest dahil natatakot na baka nakawin yung ibibigay na pera sa Pilipinas, which is not being handled by the other leaders in the Philippines, which is nakakagalit po. Again, pangalawa, hold corrupt leaders accountable. Hindi po tayo ay dapat manahimik. We should confront them, confront their moral compass. Habakkuk confronted the moral failures of his society. We should not be afraid to question what is happening, what are the leaders doing. Hindi na po ako matatakot magsalita ngayon dahil marami po akong talagang narinig mula sa Panginoon at marami rin ni-reveal si Lord sa akin. Sorry po sa mga kaibigan ko na naging mga loyalista ng mga leaders na ito. Sorry. Pero maninindigan po ako una sa Panginoon, pangalawa, para sa bansang Pilipinas at sa mga mahihirap na nasasaktan ngayon. At naaapektuhan po ng korupsyon na ito. Awang-awa po ako sa Pilipinas. Nakakaawa ang Pilipinas. Kaya po, hindi rin ako matahimik. Maaaring hindi ako matahimik dahil gusto rin ng Panginoon magsalita ako against these corrupt leaders. And pangatlo, stay spiritually awake, observing, watching, and refusing to be complacent. That's what is happening to us. Kaya dapat hindi tayo pwedeng maging, wala tayong pakialam. We should stay spiritually awake, observing. We have to observe. Watching and refusing. Kasi pag pinabayaan po natin nangyayaring ito sa Pilipinas, lalo pong mawawala ang Pilipinas. Lalong babagsak ang Pilipinas. Lalo tayong magiging kawawa o lalong maraming maghihirap. Tingnan po ninyo sa Nepal. Saan pa yun? Sa Indonesia o sa mga ibang bansa pa na nagrarally. Diba? Hindi po sila natakot na labanan ang corrupt officials nila at ang mga corrupt officials nila para ng buhayang lumalangoy sa ilog. Eh yung mga buhaya sa Pilipinas, ang kakapal ng balat. No? Ang kakapal ng balat. Iba?
ang Pilipinas competitive, pero sa maraming bagay, marami tayong awards na nare-receive. Pero nagiging competitive din ang ibang mga abusive leaders. Competitive din sila sa corruption. Nakakalungkot. We should refuse to be complacent. You should refuse na maging pabaya. We should refuse na wala lang tayong pakialam. Kasi apektado tayo eh. Pamilya natin, kahit OFW po ako, nakikita ko yung pamilya ko apektado. Yung kapatid ko na nagtatrabaho sa gobyerno, apektado. Apektado tayo sa tax. Sa sobrang taas ng tax. 'Di ba? Marami nagugutom. Tapos tataasan pa nila lalo yung tax. Paano pa yun? Pag tinasan nila yung lalo yung tax, di kawawa yung mga Pilipinong mabababa lang yung sahod. 'Di ba? Parang halos gusto nilang ang mga Pilipino gumapang. Basta sila tumaas lang. Nakakalungkot. No? And we should stand on truth and not fear. Tayo dapat matakot. At kung may makakita man ng video na ito at pag-interesan din patayin ako, hindi naman po ako natatakot mamatay eh. To live in Christ is gain. And to die for Christ is gain. And pray for national cleansing and restoration. Ito dapat talaga ang patuloy na ipanalangin natin. Habakkuk ends not in despair but in hope. Despite of all the negativities that is happening in the government, we should still have faith that there is hope. And Jesus is our hope. Jesus is the hope of the Philippines. At si Jesus po ang tutulong sa atin para makaahon sa lahat ng kahirapang ito na ginagawa po at naging resulta ng korupsyon. So, hanggang dito na lamang po. And salamat po sa lahat ng mga mag-share and magla-like ng videos na ito. Please, do share this to your family members, to those who are questioning is if prayer protest or yung mga prayer rallies ba nito nasa Bible, please do share this video para po magkaroon sila din ng kaalaman. At binibigay ko po ang pinakamataas na papurit, pasasalamat sa ating Panginoon, and ipagdasal po natin ang mga mangyayaring protesta pa sa Pilipinas simula po sa November 16. At nawa, magkaroon po ng, hindi po ako nawawalan ng pag-asa, magkakaroon ng pag-asa ang Pilipinas for the glory of Christ. So, hallelujah. Let us pray. Heavenly Father, I just want to thank you, Lord, for this opportunity for me to share this word from you, O God. I pray, Lord, that everyone who will be listening to this video will be enlightened, lalo na po ang bansang Pilipinas, Father God, and all the Filipinos all over the world will not stop praying, not stop speaking up for the nation, Lord, lalo na kung may mali na pong ginagawa ang gobyerno. Help us not to be complacent. Bagabagin mo po, Panginoon, ang puso ng bawat mananampalataya, Panginoon, na to speak up, Lord God, Lord, against this corruption, against this corrupt leaders, Lord God. And we pray, Lord, na give justice to the entire Filipino nation. Lord, naniniwala kami mahal mo ang Pilipinas and you have a plan and a purpose for the Philippines. I pray, Father God, na nawa, Panginoon, ingatan niyo po lahat ng mga sasali, Lord, sa mga prayer rally sa November 16 at sa mga iba pang araw ng rallies, Father God. At nawa, pangunahan po ito ng Banal na Espiritu Santo ng Panginoong Jesus, and may your name be glorified, Father. Lord, give justice also to those leaders, Lord, na napagbibintangan, na tinitwist yung kwento, and making those righteous leaders na sila pa yung masama, dalangin ko, Lord, give justice to the Philippines. I-expose mo po, Panginoon, ang tunay na mastermind, Lord God. At nawa, Lord, kung sino man yung tunay na mastermind na ito, Lord God, He will repent in the name of Jesus. He will bow down in the name of Jesus. And all the corrupt leaders na na-involve, Lord, sa flood control projects na ito, sa mga ghost projects na ito, magsisi po sila in the name of Jesus, Father God. At nawa, mabigyan sila ng karampatang
kaparusahan, Panginoon. At nawa, Lord, lahat ng ninakaw nila, maibalik po, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Have mercy, O God. Have mercy, Lord. Mahabag ka po sa Pilipinas, Lord God. Mahabag ka po sa Pilipinas. Do not let the devil steal the purpose, your purpose and your plan for the Philippines. Mahabag ka po sa Pilipinas, Lord. Maraming Pilipinong naghirap, nagsuffer because of their corruption. Alisin mo po, Panginoon, sa posisyon ang mga ganid na pinulong ito and don't let them reign anymore. In the name of Jesus. Don't let them reign. In the name of Jesus. Huwag niyo na pong pabalikin sa pwesto, Panginoon, ang mga corrupt officials na ito, Lord, na ang kakapal ng muka na magnakaw, Lord, sa kaban ng bayan. May they realize, Lord, na hindi sila makatulog. Hindi sila magkakaroon ng kapayapaan hanggat hindi sila umaamin sa kanilang kasalanan. Have mercy on the Philippines, Lord Jesus. Be the Lord of the entire Filipino nation, Lord God. Hallelujah. We declare that Jesus is Lord all over Luzon, Visayas, Mindanao, and the entire 7,000 plus islands of the Philippines, and to all the Filipinos all over the world. And to the other nations watching on the Philippines right now. Kung may nagdaranas man sila, Panginoon, if they're also encountering corruption, may this be, Lord God, may the Philippines, Lord, be a showcase on how Jesus is going to redeem this nation from corruption. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon, and I give you back all the glory, all the honor, Father God. In the name of Jesus, I pray. Amen and amen. So, thank you so much po, and I give back all the glory and honor to God. I will not stop praying for the Philippines. Lalaban po tayo kahit wala po ako sa Pilipinas. Kahit wala po ako sa Pilipinas, makikilaban po ako sa para sa Pilipinas. I will plead with you. I will pray with you. Nakakaiyak. Biglang dadama ko ulit yung nakita ko sa panaginip. Mahal po ng Diyos ang Pilipinas. Mahal ng Diyos ang Pilipinas. At ayaw ng Diyos na ginagago tayo, na niloloko tayo. Ayaw ng Diyos na ginagahasa ng kahit na sino ang dignidad ng Pilipinas dahil mahal ng Diyos ang Pilipinas. Kaya po, I do encourage you right now, kung nasaan ka mang bahagi ng mundo, OFW ka man o nasa Pilipinas ka, please, plead before the Lord. Make a prayer protest. Kahit everyday pa yan, hanggang magkaroon ng hustisya po ang nangyayaring ito sa Pilipinas. Please let us not stop praying for the nation. God is going to do something new in the Philippines. God is going to move mightily in the Philippines. Hallelujah, 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 Jesus. Thank you, Father God, for this revelation right now. At nawa, let us do everything. No? Let everything that we do be done with love for the Lord Jesus Christ and for our Filipino for our mga kababayan po na Filipinos at sa mga nakakatrabaho natin ng mga other nations, no? Nawa, gamitin ng Diyos ang sitwasyong ito sa Pilipinas to give glory to His name. So, hanggang dito na lamang po, and please do share this video to your friends, to your families, to your loved ones, para po ma-enlighten din sila that prayer protest is also written in the Bible, especially in the book
of Habakkuk. So, to God be all the glory, everyone. And sa mga late na po nakapanood, please do replay nyo na lang po yung video na ito. And I give back all the glory and honor to our Lord Jesus Christ. Thank you po. Glory to God.